Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Sana sa pagharap natin sa module na ito, tayong lahat ay malakas at masigla. Kaya bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Mahal naming Ama sa Langit, iyong dinggin ang aming pasasalamat at munting panalangin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo upang kami matuto. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo upang muli naming makasama ang aming guro at kamag-aral. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan at malusog na kaisipan upang lubos naming maunawaan ang aming mga aral. Panginoon, sa lahat ng oras, ikaw ang aming lakas. Amen. Mga bata, meron tayong dalawang aralin sa linggong ito. Ito ay ang mga programang pangkapayapaan at pang-ekonomiya ng pamahalaan. Pero bago ang lahat, ating munang alamin ang nilalaman ng module na ito. Malugod na araw ng pagkatuto mga bata. Isa na namang makabayang aralin ang ating tatalakayin sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto ng panibagong kaalaman? Magaling! Tara na at lakbayin natin ang daan tungo sa karunungan. Pamantayang pangnilalaman. Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pangunawa sa bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa lipunan, mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng bansa. Pamantayan sa pagganap. Ang mag-aaral ay nakapagpapakita ng aktibong pakikilahok at pakikiisa sa mga proyekto at gawain ng pamahalaan at mga pinuno nito tungo sa kabutihan ng lahat. At ang pamantayan sa pagkatuto, gabay ang module na ito, inaasahang nasusuri ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa A. Pangkapayapaan at B. Pang-ekonomiya. Bago tayo magpatuloy, ating munang gawin ang subukin. Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang litra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. Meron na ba kayong mga sagot, mga bata? Sige nga, ating sagutin ang mga sumusunod. Unang bilang. Ang tamang sagot ay litrang C. Ikalawang bilang. Ang tamang sagot ay litrang B. Katlong bilang. Tamang sagot ay litrang A. Ikaapat na bilang. Ang tamang sagot ay litrang C. Kalimang bilang. Ang tamang sagot ay litrang D. Ika-anim na bilang. Ang tamang sagot ay litrang D. Kapitong bilang. Ang tamang sagot ay litrang B. Kawalong bilang. Tamang sagot ay litrang D. Kasyam na bilang. Ang tamang sagot ay litrang A. At ang pang-10 bilang, ang tamang sagot ay litrang A. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Mga bata, halina't ating tuklasin ang ating aralin sa linggong ito.
Basahin ang tula at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Meron na ba kayong mga sagot, mga bata? Sige nga, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, tungkol saan ang tulang binasa? Tama, ito ay tungkol sa kapayapaan. Pangalawa, paano inilarawan ang mga naninirahan sa isang komunidad na mapayapa? Tama, sila ay nagmamahalan. At ang ikatlong bilang, paano matatamasa ang seguridad at kapayapaan? Tama, sa tulong ng iba't ibang ahensya. Nakuha niya ba lahat ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Halina't ating suriin ang aralin natin sa linggong ito. Mahalagang mapanatili ang kapayapaan sa komunidad sapagkat nakaapekto ito sa pamumuhay ng mga mamamayan maging sa kalagayang pang-ekonomiya ng isang lugar. Sa ibang mga lugar ay nakararanas ng kaguluhan dahil sa hindi pagkakaunawaan, terorismo at digmaan. Dahil dito, nagdudulot ito ng negatibong epekto at panganib sa mga tao. May mga itinalagang ahensya ang pamahalaan na nagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan upang mapanatili at masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Naglalayon din itong maiangat ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga kasapi ng komunidad. Ano-ano nga ba ang mga ahensyang pangkapayapaan na tumutugon sa pangangailangan ito? Halika at alamin ang mga ahensyang ito. Sandatang Lakas ng Pilipinas. Ito ang pangunahing lakas na tagapagtanggol ng bansa laban sa mga kaaway o mananakop. Binubuo ito ng mga hukbong katihan, hukbong dagat, at hukbong himpapawid. Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Sila ang lakas ng hanay ng kapulisan ng bansa. Sila ang kaagapay ng mga lokal na pamahalaan sa pagsugpo ng mga krimen at paghuli sa mga lumalabag sa batas. Kaakibat din sila sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Kagawaran ng tanggulang pambansa. Tungkulin itong pangalagaan ang kapayapaan sa loob at labas ng bansa at tiyakin ang kaligtasan nito laban sa mga panganib. Mga lokal na pamahalaan. Kaagapay ng pambansang pamahalaan ang lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga ordinansa sa kanilang nasasakupan. Bukod sa mga ahensyang nabanggit, may iba pang programa ang pamahalaan na tumutugon sa pangangailang pangkapayapaan. Ang halimbawa nito ay ang payapa at masaganang pamayanan o pamana na inilunsad noong 2011 bilang pangunahing programa ng gobyerno na sumusuporta sa mga kasunduang pangkapayapaan. Mga layunin ng pamana. Una, mapaunlad ang kabuhayan at pagkakataon para makapagtrabaho sa mga lugar na mahihina at may kaguluhan. Ikalawa, palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamumunuan at isulong ang mga plano at programa nito sa kapayapaan. At ang pangatlo, paghikayat sa mga mamamayan na makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng kanilang komunidad. May 7 rehiyon at lugar na pangunahing nakikinabang sa pamana
Ito ay ang mga sumusunod. Una, Cordillera Administrative Region. Pangalawa, Bicol, Quezon, Mindoro. Pangatlo, Samar Island. Pang-apat, Davao, Compostela Valley, Caraga. Number 5, Central Mindanao. Number 6, Zamboanga, Basilan, Tawi-Tawi. At ang pang-pito ay ang Negros, Panay. At dyan nagtatapos ang ating unang aralin. Mga bata, tingnan nga natin kung meron kayong naintindihan sa araling ito. Kaya, gawin natin ang pagyamanin. Unang gawain, isulat ang K kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan at H naman kung hindi. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Pangalawang gawain, isulat sa loob ng mga kahon ang mga ahensyang pangkapayapaan ng pamahalaan. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin din ito sa loob ng 5 minuto. Pagtatasa bilang 1. Isulat ang litra ng tamang sagot. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Pagtatasa bilang 2. Punan ang bawat kolom ayon sa hinihinging detalye. Suriin ang halimbawa. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Isa-isip. Punan ng angkop na salita ang mga patlang upang mabuo ang konsepto ng talata ukol sa kapayapaan. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Isagawa. Bilang isang bata, paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa iyong komunidad? Sumulat sa loob ng puso ng 5 paraan na maaari mong gawin upang mapanatili ang kaayusan sa iyong lugar na kinabibilangan. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Narito ang ikalawang aralin natin sa linggong ito. At ito ay tungkol sa mga programang pang-ekonomiya ng ating pamahalaan. Kaya mga bata, halina't ating tuklasin ang ating araling ito. Suriin ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Mga pamprosesong tanong. Una, anong uri ng kabuhayan ang nasa larawan? Pangalawang bilang, ano-anong mga produkto ang ibinibinta rito? At ang ikatlo, sa iyong palagay, mayroon ba itong kaugnayan sa ekonomiya ng isang bansa? At bakit? Meron na ba kayong mga sagot, mga bata? Sige nga, unang bilang, anong uri ng kabuhayan ang nasa larawan? Tama. Ito ay sari-sari store o kaya'y pagbebenta. Pangalawa, ano-anong mga produkto ang ibinibenta rito? Tama. Maaaring mga dilata, sabon, asukal, at marami pang iba. At sa pangatlo, sa iyong palagay, mayroon ba itong kaugnayan sa ekonomiya ng isang bansa? Tama, meron. At bakit? At yan ang ating aalamin sa araling ito. Mga bata, halina't ating suriin ang ikalawang aralin sa linggong ito. Ang mga negosyo tulad ng Zacarias Store ay may bahagi sa ekonomiya ng isang bansa. Ang ekonomiya
ay sitwasyong pangkabuhayan ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, nalalaman kung ang isang bansa ay maunlad, papaunlad o mahirap. Tungkulin ng pamahalaan na pagbutihin ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga programang pang-ekonomiya. Pinapatatag ng pamahalaan ang panloob at panlabas na ekonomiya. Ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa mga programang pang-ekonomiya na ipinapatupad ng pamahalaan. Upang maisakatuparan ang mga ito, mayroong mga patakarang pang-ekonomiyang nagsisilbing gabay sa pagtataguyod ng mga programang ito. Ano-ano ang mga patakarang ito? Una, pangangalaga sa mga manggagawa. Sinisiguro ng pamahalaan na napangangalagaan ang kapakanan ng mga mangangalakal at manggagawa. Hinihikayat din ng pamahalaan na tangkilikin ang mga produktong gawa sa ating bansa at gumawa ng mga dekalidad na produkto na maaaring ihanay sa mga produkto ng ibang bansa. Pangalawa, pangangalaga sa mga lokal na industriya at kalakal. Upang mapangalagaan ang lokal na industriya, kinukontrol ng pamahalaan ang paglalabas at pag-aangat ng mga produkto. Dilalabanan din ng pamahalaan ang smuggling o pagpupuslit ng mga kalakal palabas at papasok ng ating bansa. Ang mga kalakal nito ay hindi dumaan sa tamang proseso kung kaya't walang naipataw na buwis. Ito ay isang malaking kabawasan sa kita ng bansa. Sinusubaybayan din ng pamahalaan ang pagtaas at pagbaba ng halaga ng mga produkto sa merkado. Ang sanggunian sa pagsubaybay sa presyo ang ahensyang nangangasiwa rito. Maliban dito, ginagamit din ang Consumer Price Index o CPI bilang isang paraan upang ipaalam sa publiko ang nagaganap na pagbabago sa halaga ng mga produkto. Pangatlo, pagpapaunlad ng agrikultura. Ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman, kaya itinuturing itong isang agrikultural na bansa. Maraming mga produkto ang makukuha sa agrikultura kagaya ng palay, mais at iba pa. Ang pamahalaan ay nagbibigay ng suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagsasanay tungkol sa makabago at eco-friendly na mga paraan ng pagsasaka tulad ng paggamit ng organic fertilizer at mga pesticide na walang halong kimikal. Isinabatas rin sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Corazon C. Aquino ang Batas Republika bilang 6657 o Comprehensive Agrarian Reform Program. Layunin ng batas na ito na mabigyan ang mga magsasaka ng sariling lupang sasakahin at sisinupin. Pang-apat, pagpapaunlad ng kagubatan. Bagamat ang kagubatan ay mayaman sa mga produktong maaaring makuha ng mga tao, kailangang protektahan ito mula sa pang-aabuso tulad ng ilegal na pagputol ng mga puno at pagkakaingin. Upang matugunan ang mga problemang ito, isinusulong ang reforestation o muling pagtatanim ng mga puno sa mga lugar na pinutulan ng mga puno. Itinatag din ng pamahalaan ang pambansang punlaan ng mga puno. Ipinagbawal rin ang pagtutrusong panluwas at ipinatupad ang selective logging
o total log ban. Panglima, pagpapaulad ng yamang tubig. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig sapagkat napapaligiran ito ng iba't ibang anyong tubig. Ilan sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ay maaaring makuha mula rito tulad ng mga isda. Dahil dito, nagbibigay ang pamahalaan ng pagsasanay sa wastong pangangalaga at pagpapalaki ng mga fingerling at pagpapahiram ng puhunan para sa mga negosyong maaaring gawin mula rito. Maaari ring magkaloob ang pamahalaan ng puhunan upang bumuo ng maliit na pangisdaan o anumang hanap buhay na may kinalaman sa yamang tubig. Pang-anim, pagpapaulad ng yamang mineral. Maliban sa yamang tubig, sagana rin sa yamang mineral ang Pilipinas dahil sa mga kabundukang naririto. Kaya lamang ay hindi sapat ang kaalaman, kagamitan at puhunan upang maisakatuparan ang paglinang dito. Ang ilang Pilipino ay nakakapagbina ngunit sa pamamagitan lamang ng makalumang paraan. Binibigyan ng pamahalaan ng permiso ang ilang korporasyong pagmamay-ari ng mga dayuhan upang magmina sa bansa. Bilang kapalit, nagbibigay ng tulong teknikal sa eksplorasyon sa mga yamang mineral at pagpapaunlad at paggamit ng ilang kapakinabangan sa bansa tulad ng langis. Pangpito, paghikayat ng mga pribadong negosyo. Bilang isang mamamayan ng bansa, maaari kang makasama sa pagtugon sa pambansang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga korporasyon, kooperatiba, samahan at mga negosyo. Maliit man o malaking negosyo, hinihikayat ng pamahalaan na mamumuhunan ang mga mamamayan upang makatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Pangwalo, pangangasiwa sa monopolyo. Ang monopolyo ay ang pagkontrol at pagtustos ng iisang kumpanya ng isang uri ng produkto. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco, Pangasinan Electric Cooperative o Panelco at Manila Electric Company o tinatawag nating Meralco. Iniiwasan ng pamahalaan ang pagkakaroon ng monopolyo sapagkat naghatid ito ng hindi makatarungang kompetisyon. Dahil dito, naging patakaran na ng pamahalaan na pangasiwaan ang mga ganitong uri ng kumpanya. At ang pangsyam, ito ay ang pagpapaulad ng lingkurang bayan. Ito ay tumutukoy sa pampublikong pasilidad na bukas sa sinumang mamamayan ng bansa na may kaalaman at kakayahang magpatakbo ng negosyo. Ang halimbawa nito ay ang linya ng mga sasakyang pampubliko tulad ng Tricycle Operators and Drivers Association. Ang prangkisa ay paintulot na ibinibigay sa isang tao o korporasyon na mamamahala o magsisimula ng isang lingkurang bayan. Maaari ring humingi ng prangkisa ang korporasyon o samahan mula sa pamahalaan kung 40 bahagdan ng puhunan ay pag-aari ng dayuhan at 60 ay pag-aari ng mga Pilipino. Ang pangangasiwa ay tatagal ng 50 taon. Ang patakaran na ito ay nakasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ikalawang aralin sa linggong ito. Kaya mga bata,
Gawin muna natin ang pagyamanin. Unang gawain. Isulat ang letrang T kung ang pangungusap ay tama at letrang M naman kung mali. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Pangalawang gawain. Maglista ng 5 halimbawa ng mga patakarang pang-ekonomiya. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin dito sa loob ng 5 minuto. Isa-isip, punan ng angkop na salita ang mga patlang upang mabuo ang konsepto ng talata tungkol sa pagtataguyod ng ekonomiya ng bansa. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Isagawa. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon ng pamahalaan na pagkalooban ng puhunan para magsimula ng isang negosyo, anong negosyo ang nais mong umpisahan? Ilista ang mga produkto na gusto mong pagkakakitaan. Gawin ito sa iyong sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Magaling! Natapos mo na ang mga gawain. Upang sukatin ang iyong kaalaman, sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan sa tayahin. Panuto. Basahin ang sumusunod na pahayag at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. At para naman sa karagdagang gawain at bilang performance task ninyo, gumawa ng isang poster ukol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad at isang poster tungkol sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Muli, ako si Teacher Aldrin na nagsasabing mag-aral ng mabuti upang ang buhay ay bubuti. Mag-ingat tayong lahat. Paalam.